So the lesson 3 is layout and composition. Sa layout and composition are the building blocks of design. These two focus on the arrangement of your objects or elements on your design. Your good text, images, or other elements in a graphic will turn to waste if your layout is not well composed. So sa paggagawa ng graphic designs, napaka-importante ng pagle-layout. Kung di tayo marunong mag-layout, sabog, wala yung graphic designs, it's nothing without layout. So napaka-importante na mali-layout natin siya ng maayos. And then sa layout, baka malito kayo, ang layout and layout is magkaiba. Ang layout is a verb phrase which simply means to arrange something. Kumbaga, ito yung ginagawa mo, nagle-layout ka na. Kumbaga, ina-arrange mo na yung mga iba't ibang graphic designs, iba't ibang mga elements para makabuo ka ng isang designs. That is layout. When we say layout na magkadugsong, ito naman is a noun, which means how things are organized. Kung paano mo na siya naayos. Kung paano mo siya na nabuo. That is layout. Kumbaga, pati nga ako ng layout mo, paano mo yan na-layout? Ganun yung example na, ganun yung pinakaiba ng layout sa layout. And there are 5 basic principles of layout and composition. Number 1 is proximity, white space, alignment, contrast, and repetition. Sa proximity is the process of placing related elements together. Elements that are not related to that group should be separated to show that these elements are not related to the group. So ano ba ibig sabihin ng proximity dito? Ibig sabihin nito, pinaghihiwalay niya yung elements na magkaiba. For example, when you are explaining the ingredients and the procedure. Kunyari, gagawa ka ng hot coffee, just like in this picture. Ayan. Sa hot coffee, naandyan ang ingredients. Susulat mo yung ingredients. And then, paano siya ginawa? So, susulat mo yung procedure. So, sa proximity, hindi mo siya pwede paghaluin kasi malilito yung titingin or yung makakabasa. So, that is proximity. Pinaghihiwalay niya yung not related and then sa related na group. And then sa white space is not literally the white space that you found on the design, but rather the negative space between lines, paragraph, and elements on that design. So sabi nga dito, ang white space ay hindi literal na nakikita nating white. So yung white space, ito yung mga spacing pagdating sa paggagawa ng graphic designs para mas mabasa natin ng maayos. Paglalagay ng space ng maayos, hindi kumpol-kumpol, hindi dikit-dikit, yung sakto lang sa gusto natin. These are two types of white space. There are two types of white space. Number 1 is micro white space, mini spaces between paragraphs, lines, menu items, or other elements in designs in a composition. So ito yung mga minimal spacing lang pagka gumagawa tayo ng brand, siguro mga brand, kanya nagtatype tayo. So ito yung mga minimal spaces lang. Sa micro white space, ito na may large spaces between contents and elements. So ito na may yung malayo na yung agwat ng spacing. Ibig sabihin, magkaiba siya, and then basta magkaiba siya ng nilalaman, kaya siya ay malaking space or large space nga kumbaga. How important is white space in designs? Gaano ka-importante ba ang white space sa design? So, improve comprehension unang-una. So, pagka tayo ay nagsusulat, di ba, naglalagay din tayo ng space. So, ikaw ba pagka nagsusulat ka, dikit-dikit lahat, edi hindi na siya nabasa, nababasa siya pero hindi siya naintindihan. Kumbaga, tititigan mo pa siya mabuti bago mo siya maintindihan. So that is the importance of white space, na naglalagay tayo ng kahit kaunting spacing sa ating graphic designs para mas makita, maintindihan at maunawaan na maayos ng ating viewers or readers. Number 2, focus and attention. So micro white space help guide the viewers to the focus area in the design. So ang white space din ay nakakatulong para to give emphasis doon sa brand mo or doon sa graphic design na gusto mong i-portray. So, katulad na lamang dito sa picture,
Ano yung pumukaw ng attention nyo? Saan kayo mas nag-focus? Di ba dun sa air? Dun sa IAR? No, that is a MacBook Air. So that is a simpleng explanation, simpleng example para mas maintindihan nyo kung gaano ka-importante ang white space. Mas nakakapagbigay ng focus and attention sa readers and viewers. Number 3 is increase interaction rate. If you use wisely, white space in design help the viewers to get the message quickly even without looking at the instruction. So ganyan kasimple. Pagka tayo ay gumamit ng white space, no, mas magigets natin in just one looking. Just like in this picture, Google. Gumamit siya ng logo ng Google and then nag-space siya dun sa search bar. So, hindi na tayo para maghanap pa, saan ba natin mag-search? Saan ba sinesearch yan? Kasi, based sa picture, na ilagay niya na ng ayos na yung spacing niya, mabilis siya mabasa. So, mas mabilis natin magigets. Hindi na natin kailangan pumunta pa sa help center para magtanong, hanapin kung nasaan ba yung mga ganito, ano ba yung ganyan. So, sa white space, in just one looking, mas magigets muna. So, alam na natin kung saan tayo magsa-search. Tulad na lang dito sa example. So, increase interaction rate. Mas mabilis tayong, mas mabilis nating maiintindihan using white space in design. Number 4 is guide the user through local group. White space help you to achieve the proximity of your designs. Katulad na lamang sa kaninang example ng proximity, di ba? Pinaghiwalay niya yung ingredients and procedures. Ano yung nakita nyo doon? Malaki yung agwat ng space. Ibig sabihin, mas mababasa natin, mas matutukoy natin kung ano ba itong isa and ano itong isa, which is the ingredients and procedure. That's the goal or that's the purpose of having white space in graphic design. And the number 5 is branding and design tone. Let us look back at the steps of branding identity design. So, sa branding identity design, nakita nyo dun, di ba, yung mga logo? Napansin nyo ba yung mga logo? Kunyari, just like, example, in logo ng LSPU or logo ng mga pagkain, nakikita nyo ba doon na magkakadikit ang mga letter? Magkakadikit ang picture? Di ba hindi? So, gumagamit sila ng spacing. May halimbawa may letters sa baba and then pictures sa taas. So that's the purpose of having white space in graphic designs, to help you to organize and arrange those graphic designs systematically, para mas ma-gets ng ating viewers or ng ating readers yung ating purpose. Kapag gumamit tayo ng white space, as mas mabilis nilang maintindihan. Di ba? And the next one is creates a breathing space for user. A lot of people believe that in design, one must maximize the space by putting contents on it. Just like in this picture, nakita nyo, yung isa magkadikit yung letter and then yung isa masyadong malayo. So, ganyan hinahalimbawa ng white space, no, kung paano siya, kumbaga paano siya nangyayari. So, dito sa kabila, masyadong dikit, ibig sabihin, mabilis nating makikita, and then dito sa isa, hindi nating alam kung kasama ba siya dito sa isa or iisang picture lang ba sila or dalawang picture. So, that is creates a breathing space for user. Ayan, maximize the space by putting contents on it. So, depende na lang kung anong purpose natin sa paggawa ng mga graphic designs, logo, brand, ganon. And then alignment. Alignment helps designers to organize different elements in their composition. This is similar to the alignment that we see in MS Word or other productivity tools. Sa alignment, di ba, meron tayong nakikitang sa Word, yan sa mga karamihan na gumagamit ng Word, meron doon justify, meron doon, ano ba yan? First, basta hindi ko kabisado yung nandito lang sa gilid, nandito lang sa gilid. So, that is alignment. Ayan, nakalagay pala dito, maybe left, maybe centered, right, or justified. So, that is simply alignment. So, in contrast means one element is opposite to other element. This does not only apply to colors, but to type, space, and size of elements as well. Contrast helps you to catch the viewer's eyes
and create a direction or giving emphasis to something. For example, if you use dark color of your background, you should use light color of your foreground. Or if you use different text style to give emphasis on your content. Sa contrast, kapag ba ikaw ay gumamit ng white background, dapat yung text mo is white din. So, syempre, hindi yung mababasa. So, that's not contrast. Dapat, kapag gumamit ka ng white background, ang text mo is black or ibang color. At least, nag-contra yung kulay nila. Mas mababasa natin maayos. Just like how I use in this text, ang background ko is medyo dark. So, I use the text as light. So, simple, gumamit ako ng white color para mas mabasa ng viewers or ng readers. And then, mas makakatch yung eyes nila pagka yung graphic design nila is may contrast talaga. Kasi, nakakatulong talaga to para magbigay ng atensyon sa mga viewers. Basta yon, lagi lang kayo gagamit ng magkaibang kulay. Pagka kayo gagawa ng isang graphic designs, wag yung puro light lang, dapat samahan nyo din ng dark. So, that is contrast. Para mabigyan din ng emphasis kung ano yung content natin, ano yung purpose, yung goal natin dun sa logo or anumang brand design, graphic design ang gusto natin gawin. Repetition simply means the use of the same typeface, color palettes, or other elements to achieve consistency in your composition. This creates unity in your composition or make your projects connected to each other. For example, if you create PowerPoint presentation, you should use only the same color palette or text style in all of your slides. 'Di ba? Sa paggagawa ng PowerPoint, pagka ba ikaw ay gumawa ng PowerPoint na ang background mo is Squid Game, halimbawa Squid Game yung team mo, then the next one is naging ano naman ang background mo, bigla naging Hello Love Again. Anong maiisip nyo, di ba? Parang ewan, di ba? Hindi nating alam, nagloloko ba to? So, hindi nating magigets kung ano yung purpose niya. Hindi nating matutukoy anong goal niya dun sa graphic design na ginagamit niya. So, we should always use the same palette or text style in all of our slides pagka tayo ay gagawa ng presentation. Katulad na lamang dito sa aking ginawa. Since graphic design yung aking nire-report, so I use the different elements, shape as my background. So lahat yan ay ginamit ko for the whole presentation. Wala kayong makikita dyan na ibang palette, ibang textiles, or ibang theme. So that is what we call repetition. Kung ano yung ginamit natin sa una, yun yung gagamitin natin hanggang dulo. So that's repetition. Going to typography, let's go in lesson 4. Typography is the art of arranging text that makes it readable and appealing to the viewers. It involves font style, typeface, and then text structure. So, dito sa typography, kung paano nating ina-arrange yung mga text para mas maging catchy siya sa eyes ng mga viewers. Gumagamit din tayo ng iba't ibang font style, para mas mabasa nating maayos, para mas, mas elegant, mas vibrant, yung mga iba't ibang textile sa mga gumagamit dyan ng mga tawag dito, Canva, di ba? Ang dami-dami dong font style. Yung iba mga mga umiilaw pa yung text. So that is how we use typography in arranging text.